Sabi sa akin sabi sa akin, may party sa bahay. Ako siya pumunta. Oo, sige ba. Kaya na nito eh. Sige. Siguro mga 18 na ako no. 18. 18. Pero parang kaming student leader. Normal na sa amin yung mga anong ginagawa namin. Kaya, alam mo na, yung mga gano'n. Pero may isa kaming barkada na may asawa na agad. Yun ang parang naging panulak eh. Tulay. Na dahil siya, ang sabi lang niya, nakakalungkot lang kasi ito napangasawa ko, parang ang trabaho niya, engineer eh. Pumunta sa kung saan, naghuhukay ng lupa, tinitingnan yung mga nandun, ina-analyze yung soil. Sometimes nandun siya ng mga 3 linggo, 1 buwan, gano'n. Bihira, parang OFW. Nandyan lang siya kung saan probinsya. Parang nalulungkot. Nung yun nga, unang nun is that, naimbita ako sa kanila, sabi, ayun mga kapatid ko, isa ko lang may salamin. Ngayon ko lang narinig ang love story nyo, ha? Wala akong, hindi pa niya alam yun eh. Hindi pa niya alam yun. Kaya ngayon ko lang po. Ano naman yan? Sabi niya, talaga kami wala. Ito yung nanay-tatay ko. Magsasalamin lang yan pag magbabasa. Pero wala salamin yun talaga. Wala kayong problema sa wala. Makako ito na yun. Hindi ko na pakakawalan ito. Pag ito, baka makawala pa ito. Ang ganda-ganda kayo niyang Devilin din, no? Ang ganda-ganda niyo parang babae. Sabi ko... Tingnan mo ka naman, no? Ay, si Evelyn. Oo nga eh. Parang babae. Sabi ko, mahirap na. Pag nakawala pa ito, ang hirap magkaroon na. Ilan taon siya dito? Ay, naku, may ano na yan. Wala na yan. May mga anak na yan. 80. Yan? Hindi. 79. Oo, maganda kuha niya. 70. Hindi naging puti ang buhok niya eh. Oo. May konti-konti lang siya puti ang buhok. Oo. Tapos ano nangyari? Kwento mo nga. Interesado ako sa kwento niya eh. Paano mo napangasawa? Ano na, no? Paano ko ba ito umpisahan? Sabi ko. Sasabihin ko sa kanya, magano kami. Pero na bandang huli, nung napunta kami doon sa kaibigan namin na merong asawa na. Sarap din may asawa. Wala akong masyado. Ganyan. Tapos medyo may pera yung lalaki. Pero yung babae naman matalino. Kinuha ng gobyerno sa government yung isa. Tsaka mataas ang niya, parang secretary of ganyan. Sabi kailan ba kayo makakasal? Sabi ko pakakasal, hindi pa nga ako nanliligaw niya, siya nanliligaw sa akin. Sabi nagtiron kayo, Hindi, pero sa totoo lang, palagay ko, ikaw na yung papakasawa ko. Ganun pala. Kung gusto mo. Ganun palang nangyari, ha? Tapos, sabi ko, para wala nang makapalag, huwag ka nang umuwi. Tanong na tayo. Nagtanong kayo. Galit yung tatay-nanay niya, galit yung tatay-nanay ko. Buti na lang, si Ate Tibang, sabi niya, nandiyan na yan, ano pa gusto yun? Sabi na pa ng mga, okay naman na. At sabi pa sa amin, batang-bata pa kayo pagkatapos, mag-aasawa na kayo. Hindi kayo tatagal, maghihiwalay din kayo. Siya kayo nagpunta, nagtanong kayo. Siya kayo nagpunta, nung nagtanong kayo. Doon na mismo sa di ba sabi ko, meron siyang na bihirang umuwi yung lalaki. Oo. May isang doon, na malungkot ka rito pag wala yung dito na lang kayo muna. Doon kayo nagpunta? Ilang araw kayo doon? Sure. Hindi. Matagal na yung tinatanong. Hindi ko na matanda ko ilang araw yun eh. Tapos, punta ako sa bahay namin. Ilang gabi kayo? Tapos nung pagpunta namin sa bahay namin, pinuusap ako ng mga... Ang ganda naman ang ano nila. Sabi ko, talagang na kami. Kung sa ngayon, wala kaming titira na. Pwede dito.